Ay, ang sarap. Ang sarap ng ganitong pakiramdam. Sunday. Kanina ko pa gustong lumusong pero yung ulan, maghapon magdamag na. Naalala ko yung mga alaga natin doon, baka walang pagkain. Baka kasi ako hindi nakalusong si Kuya Tirso, kawawa yung mga kambing ng pagkain. Bala ako sa dumulong ni Kuya Tirso. Pangatwa ko na ang dulong mo eh. Oo, aga nakako rin kambing. Oo, ayos. Mapala, bigyan mo muran. Tinangwa ko eh. Ro kalaguda. Sa lese. Nakalibre tayo ng patubig, no? Papatubig sana si Edwin ngayon eh. Nakapag-ano na sila dito. Kasi pumapasok yung kambing dito eh. May tanim na si tatay dyan. Sili. Mga balag bulaklak. Mapalin, mga balagbala. Yan, lila. O kanino yun eh? Tatay. No na ibot? Ba? Tuloy nga ng 400. Ayos, de may tubig kayo dyan. Oo, pandaligdag ka ng ganyan gaya. Gaya nga tayo, malaguli yan. Pang isda talaga yan. Ayan o, medyo lumaki na. Pitas natin bukas. Malalaan natin kung susulong tayo. Parang masarap uling matulog dito pag ganyang umuulan. Ayan, sa ngayon bukas yung pipitasin natin. Hindi pa ganun karami, pero yung susunod kung magtutuloy sila. Kung ganyan lang ang ulan, walang problema. Hindi siya malakas. Magdamag maghapon pero hindi siya ganyan lang, ambon lang siya. Pero kung malakas yan, ako may tubig na yung pagitan na yan. Tapos yung mais okay lang din, walang nakastock na tubig sa pagitan nila. Ayan. Bago yung bukas pala ilaw dito. Bukas siya. Naku, laki na naman yung bill ko dito. Nung nakaraan magkano ba yung bill ko dito? 120. Baka maging 150 na ngayon. 50 pesos. Iisip ko kung namiss ko rin matulog dito pagka ganyang muulan, masarap matulog dyan. Ang sisti pa minsan gigising ka tanghali.
Nakakalimutan siguro ni tatay na patayin yung ilaw pagka maakyat siya dito. Ayan, ganda na yung papaya ni tatay oh. Kasi nakukuha din sa init oh. Ngayon nakakasingaw na yung init ng lupa. Gaganda na yan. Pipitasin natin bukas. Mukhang marami din oh. Ano? Yung bibi kulong nila. Oh, Dun. Oh, madulas ka. Mako kapakin. Akit na kay. Dun. Akit di Edwin kasi. Ayan, nakakuha si Kuya Tirso ng sakate. Ayan, pagkain pa sila. Madali silang tumaba, madali rin silang pumayat. Pero actually, sabi nung isang nag-aalaga ng kambing, hindi rin daw maganda yung masyadong sagana sa pagkain, yung sobrang taba. Kumbaga nagkakasakit din. Gusto yatang magpaluto, madulas. Mayroong scarecrow si Edwin doon, akala mo tao. Nakita mo yung sagaw yun, matatakot ka eh. Akala ko kanina tao talaga eh. Oh. Ayan o, marami na sila. Parang nakita ko yung unang bugso nila, ganyan ang itsura nila. O yan tay. Sige, ito, linob na eh. Wala na yung kawalakin. Ito na lang may take it yun. Aro. Ito yung sinasabi ko guys oh. Kahit kailan kami magtanim dito, itong gawin na to nakakalbo. Siguro ano, yung nahaluan na siya ng buhangin. Buhangin kasi pag ano, mainit sa lupa. Ay, malapit sa kalsada. Ayan oh, sayang din yan, dami yan. Ito ka kasi yung mga ano, talong. Kailangan natin ikulong. Lalo niya yung yero. Kebit meta doon. Wala ko tao yan nandin. Wala mo tao yes itong malaot ah. Bati natang mamagtala ko. Laguda. May mga bagong sanga. Ay, scarecrow. Hindi scarecrow yan, scare human. May saluyot pa dito oh. Lalabasan na yung mga saluyot niyan. Ayan, lumakas na naman yung ulan, no? Mukhang magdamag na naman yan. Ay, ang sarap. Ang sarap ng ganitong pakiramdam. Meron kang maliit na farm. May mga tanim ka. Meron kang maliit na rest house. Saya na. Wala ka nang hihilingin pa. Ayan, mahigit na pong 1 taon yung rest house. Ayan, merong project si
Si Tune, ganto rin, tinaas nila yung kubo tapos nilagyan niya ng ganto rin, extension. Kaya lang medyo mababa yung sa kanila. Nakita ko doon sa vlog ni Tune, ayan, kasi si Tune rin ang gumawa nito, itong extension na to, pati itong bubong na to. Kaya nakita ko, natuwa ako kasi kamukha nito yung kubo. 1 taon na mahigit. Itingnan ko, okay pa naman siya. Kaya lang itong mga dingding niya sa labas, dahil na-expose sa araw, sa ulan, yung mga murang kawayan maninipis, medyo ano na, maalitin na. Ayan, tulad yan. Pero yung magugulang na kawayan, tulad yan, tatagal yan. So wala namang bukbok, walang anay, basta alaga lang din sa spray. Pinagtsagaan kong pinahira ng ano yan, ng use oil, pinagpalitan ng langis ng motor. Kaya pag nagpapa-PMS ako ng sasakyan, kinukuha ko yung pinagpalitan. Yun, marami-rami yun, 4 na litro yata yun. So pag nagtagaraw, pwede nating pinturahan o varnisan ulit ng gantong kulay. Actually hindi na varnish, ito ano pala, wood stain. Ito wood stain ginamit ko rito, para at least medyo, pag kasi varnish saglit lang mawala, basta naarawan na ulanan, magpe-fade ka agad. Ito pinag-practice ang gulang to tubular to sabi ko pwede pala. Ayan, mukha siyang kahoy. Ito nga pala yung ano, hindi pa natapos. Ayan, ayan, tubular yan. Pala guys, itong kubo kinuha ko kay Kuya Mitch ng 95. Actually ang original price niyan 85. Pero meron akong pinabago kaya umabot siya ng 95. Tapos yung extension, gumastos din tayo dyan ng mahigit 100. So total 200,000 ang nagastos natin dito. Kasi nagpatambak pa ako dyan ng ilang truck para tumaas siya ng konti. So, kung nagpaplano kayong paggawa ng maliit na kubo kagaya nito, yung halagang 90, 80 hanggang 100 ko. Kung gusto nyo ng 2 kwarto, nasa 120, 130. At isang tip nga pala, pag gusto nyong ipa-aircon, yung double walling, plywood ang wall nyo sa loob, hindi kawayan, para hindi tatakas yung lamig ng aircon. Tsaka yung kisame niya kailangan hindi ganito, ito pawid kasi yung kisame, pinaka-kisame niya, kailangan plywood din siya. Pero syempre I'm sure mas may presyo yung nakaabang sa sa aircon. Wala naman ako nakikita bukbok. Yun nga palang sinasabi kong nagastos kong 200 dito. Ano lang yan, hindi pa kasama yung labor doon. At puro materials lang, yung kubo tsaka yung materials. So gagastos kayo ng mahigit 200 kung merong extension. Pero actually kung pwede namang kawayan gamitin pag extension. Pero syempre pag tubular medyo magtatagal. Ito kasi kung sakaling umabot ng ilang taon, kung saan naabot 10 years o 5 years, pwede nating i-repair, pwede nating palitan. Kasi nandyan na yung slab, nandyan na yung mga poste. Pwede na nating palitan ng bakal kung sakasakali. Alala ko pala, meron ako sinulat ditong date. Nako. Nawala na, welcome na lang yung natira. 2 years na tayo. Nasa 2 years na. 2022 yata. 2 years na nga. 2 years na nga siya. 2022 siya. May sinulat ako ditong date
wala na siya, welcome na yun. Actually yung mga ganyan alagaan lang sa ano, sa maintenance, spray, tatagal naman yan. Dahil mga sinaunang bahay ganyan lang din eh. Yung bahay namin noon ganyan, kawayan, sahig, kawayan, pakintaba ng higaan nun, floor wax. Yan, shoutout sa mga nakagamit ng floor wax. Kung pag walang pambili ng floor wax, gaas. Yung kawayan kasi lalo na pag nakabalat na ganyan, kiskisin mo yan, lilitaw yung natural na kulay niya. Ayan, may langis-langis pa yan. Use oil. Okay, may share ko lang sa inyo guys, para sa mga bago nating subscribers, kung paano ako nagsimula sa YouTube. Way back 2018, nasa Taiwan ako, nag-start ako mag-vlog. 2019, umuwi ako, napagawa ko yung bahay, nakuha ko yung silver play button, 100,000 subscribers. Ayan, shout out dun sa mga nakasaksi nun. Tapos 2020 nakuha ko yung 150,000 subscriber. Early 2020 nag-start tayo mag-farming dito. So mahigit na tayong 4 years. Magpa 5 years na tayo magpa-farming dito. Nakakatuwa lang kasi hindi ko na malayan, almost 5 years na pala tayo na sa farming. At almost 6 years na tayo sa YouTube vlogging. Kaya super thankful ako kasi dahil dito sa YouTube, dahil sa inyo, hindi ko na kailangan mag-abroad pa ulit. Kaya hindi man tayo, well, maraming nagtatanong, maraming nagsasabi na malaki daw ang kita sa YouTube. Sa iba, kasi ako ano lang ako small YouTuber lang ako Kumbaga, kung mapapansin nyo, yung views natin hindi ganun kalaki. Okay na, masasabi kong merong sumusobra. Masasabi kong mas malaki yung sweldo ko ngayon kaysa nung nasa abroad ako. Kaya hindi ako magsasawang pasalamat sa inyo sa almost 220,000 subscriber. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta mula noon hanggang ngayon. Kumbaga ano lang to, quick recap kung saan tayo nagsimula. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin tayo. Kaya maraming salamat siyempre unang-una sa Panginoon. Kaya pasensya na kayo. Maraming nakakapansin na Ito na naman tayo, dumating tayo sa walang tanim, walang income. Dumarating talaga yun Actually, nag-expand na nga tayo ng halos 2 hektare yung dinagdag natin. Pero darating pa rin yung time na nauubusan tayo ng tanim, mauubusan tayo ng harvest. Pero dyan lang kayo, hindi tayo titigil, konting tiis na lang. At actually ito yung talong, papabulas na yan, paparami na yan. Kaya tuloy-tuloy lang. Sana dyan lang kayo, dito lang kami. Mga ilang weeks na lang, meron na ulit tayo. Okay. Eto guys, alam nyo na kung bakit ADV ang pinili kong motor. Kasi araw-araw ganyang klase ng kalsada ang dinadaanan natin. So bagay na bagay sa akin talaga tong napili kong motor. Dahil sa nature ng trabaho natin. At marami nagtatanong sa akin yung review ng ADV. Well, actually hindi ko siya may recommenda sa inyo kasi iba-iba tayo ng taste Pero para sa akin, yung itsura, ito yung sa akin, nakapukaw ng pansin ko Itsura pa lang, gwapong-gwapo ako sa kanya, brusco. Tapos yung performance, unang hatak malakas siya. Ito honest review guys. Unang hatak malakas siya hanggang 60, 70. Pero pagdating doon parang medyo lumalamya siya. Pero ibabad mo doon sa 70, 80, bibira siya ulit. Iyon ang napansin ko sa kanya. Pero actually hindi ko pa to nasasagad ng throttle, hindi ko pa binibirit.
kasi nga ayaw ko siyang biglain. Pinaka mabilis kong takbo rito, na try ko yung 60, 70 hanggang 80, pero ayaw ko muna siyang isagad. Pag nakapag change oil na ako, tsaka tayo bibira, titingnan natin yung top speed nya. Pero again, kailangan magta top speed tayo, wag sa kalsada. Yung mga kalsadang katulad niya, merong bypass dito sa Arayat, may ginagawa dyan, hindi pa siya bukas sa public, pwede tayo doon. Pero wag sa, maipapayo ko lang, wag sa national road, dahil delikado sa atin, delikado pa sa mga ibang motorista. So yun lang guys, ito lang muna yung vlog natin ngayon. Kumbaga quick recap lang kung saan tayo nagsimula, kung paano tayo nagsimula sa YouTube, sa farming. So kita tayo bukas. Maraming salamat. Sayang.